has come along and it takes me hard to even stay. In the middle of the battle I find you have to hold on to. And I realize everything is possible because of you. I just wanna praise you for every little thing you do. When the world turns upside down, you turn it around. Every trial's in my way, every trial's in my way. It's ordering the steps I take. When the storms all night get wrong, I lift your name. I just wanna give you praise. Amen. And I wanna take Victor Glow. wanna forever sing. And I wanna thank you for all the little things that you've done for me. You've given me a song, strength to carry on. I'll forever sing. I just wanna praise you for every little thing you do. When the world turns upside down, you turn it around. And every trial's in my way, every trial's in my way. It's ordering the steps I take. When the storms all night get rough, I lift your name. I just wanna give you praise. One big victory shout! Sayaw, sayaw mga kapatid. One big victory shout! Ooh, yeah. Ang lahat ay masaya ay sumayaw! I'm not gonna focus on the things I did before I met you. And you have brought me too far to forget you. Your name is the banner we'll live high. I shout victory before the fight. Oh, oh, oh. Walking in a victory, never my battle cry, hell's lifted high. Walking in a victory. We are walking into victory. Let your voice ring out as we sing and shout. Generation, your name is the banner we live high. One big victory shout! I shout victory before the fight. Whoa, whoa, whoa. Walking in a victory. Lifted high. Walking in a victory.
never looking back, moving forward. Jesus, you're my battle cry, hands lifted high, walking in a victory, walking in a victory, never looking back, moving forward. Jesus, you're my battle cry, hands lifted high, walking in a victory. Ayun, mga kababayan, nagsisimula na muli ang pagtitipon-tipon at ang pag-alab ng damdamin ng sambayan ng Pilipino sa gitna ng ulan. Hindi po maaampat ang ating pagpapadaloy ng paninindigan ng sambayan ng Pilipino dito sa Liwasang Bonifacio. Makakasama ko ngayon si Brother Oliver. At Brother Oliver, mag-start tayo para sa pagtitipon ng lahat. Silence and in solidarity. Tawagin po natin si Brother Ricky para sa community prayer. Tayo pong lahat ay manalangin para sa pagpasimula ng ating pagtitipon sa gabing ito. Dakila at makapangyarihan naming Ama na siyang may likha ng lahat ng bagay, aming Panginoong Jesucristo, kami po Ama ay muling sa dakilaan sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Narito po kami Ama upang sa muli ay mananalangin at hinihiling po namin sa inyo ang inyo pong pagpapala sa lahat ng aming gagawin sa gabing ito. Narito po ang inyong bayan na tinatawag sa inyong pangalan. Kami po ay nagpapakumbaba ng aming mga puso at mayroong pusong nagsisisi. At kami po ay dumadalangin Ama na kayo po ang manahan sa aming kalagitnaan. Narito kami para sa aming isang mapayapang pagtitipon upang sa mapayapang paraan ay aming tinututulan ang isang gobyerno na mapang-abuso sa karapatan ng tao. Narito po kami Ama upang ilabas ang aming mga hinaing. At ito'y pagpapakita na kami ay hindi yuyuko sa isang mapang-abuso na gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Narito po kami Ama upang tutulan ang kasinungalingan at amin pong ipinaglalaban ang tunay na kapayapaan, katarungan, at hustisya ng aming bayan. Kaya Ama, kami po ay patuloy na dumadalangin sa ika-11 araw ng aming mapayapang pagtitipon. Kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Hanggang sa mga susunod na panahon, hanggang sa makamtan namin ang aming hinihiling na tunay na kapayapaan, tunay na katarungan at kalayaan, ang tunay na pagbabago na amin pong inaasam. Kaya sa aming pagpatuloy, Ama, itong lahat ay aming pong isinasamot, idinadalangin sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan na higit sa lahat ng pangalan.
dahil dyan, magbabalik muli ang mga mang-aawit ng bayan upang pagsimulan na namin ni Brother Oliver ang daloy ng talakayang bayan sa gitna ng kampuhan ng mga mamamayan. Bigyan natin muli ng pagsalubong, ng palakpak sa gitna ng ulan ang mga mang-aawit ng bayan. One big victory shout! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. One big victory shout! Nothing is impossible. Ang lahat ay sumayaw! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, Victory I Clock. can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Woo!
world and go and we'll rise up, rise up, rise up. We are the Victory Club. free from generation, singing of mercy. You are the one. One big victory shout! Yours is the glory. And we are the freedom generation, singing of mercy. On set us on emotion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. 'Cause we are the free, and yours is the glory. Oh, 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 One big victory shout! Ayon, Hallelujah! mga kababayan, nagsisimula na, Brother Oliver, Yes! ang Brother Ricky. pagbusilak ng damdamin ng sambayan ng Pilipino na hindi maampat ng ulan. Yes! Ulan lang yan! Pilipino kami! Pilipino kami! Good news, good news! Bago ang unang tagapagsalita, Brother Oliver, Yes. na ikaw ang magpapakilala, Yes! ay tuloy na bukas ang Senate Ocular Inspection sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Binibless tayo ng Panginoon! Sa umaga, Amen! alas 9, magsisimula ang ocular inspection. Kaninang umaga, na interview namin si Senator Bato de la Rosa, 4 na magigiting na senador ang titingnan direkta, Brother Oliver. Yes. Mga kababayan, ang kalagayan sa loob ng inatake at nilusob at dinahas na compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sino-sino Yan. ito, mga Brother Oliver? Yes! Ang pupunta bukas ay sila, Senator Bato de la Rosa. Palakpakan. Number 2, pupunta din bukas si Senator Ruben Padilla. Pinoy! Number 3 na konfirmado, pupunta din bukas si Senator Bongo. Go! At ang isa na pupunta, sabi nila, ito ang mabuting Marcos. Ang pangalan niya ay Senator Amy Marcos. Marco! 4, at hopefully, si Senator Coco Pimentel Pimentel. ay makakapag-join in the afternoon. Sa hapon, or mga alas 10, alas 11 ng umaga, ay magla-live tayo sa Liwasang Bonifacio, naka-hook up sa SMNI. At doon sa City Council Session Hall, sa Davao City Hall, gaganapin ang joint committee hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights at ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Dinidingin na tayo ng Panginoon! Gising na ang mga senador! Ngayon, pakinggan natin! Brother Oliver, Mm. bago
ang pag-introduce mo Oh. sa ating mamamahayag sa internet media ay todo-todo ang hakot ng mga alipores ni Marcos Jr. ng simento, graba At mga buhangin. buhangin papasok sa compound simula pa noong 2 gabi at ang bagong brand ng semento ay tinatawag na Nature's Spring. Bakit, Brother Oliver? Kasi Nature Spring ang gagamitin nilang tubig. tinago nila sa ilalim ng mga bottled water na Nature Spring. Ayan, ayan. Ayan, panoorin po natin. Ayun. Ayan. Marcos ang kapal. Yan. O simento. Kilo-kilo at unti-unti itong pinapasok. Ano kaya ang gagawin? Yes, Alam anong na. gagawin dyan? At, Brother Oliver, bago ang ating unang tagapagsalita, ngayong hapon, mga kababayan, ang city engineer ng Davao City, ang city architect at city legal officer, mga abogado ng city government of Davao City, hinarangan ng balasubas na sila Torre upang hindi makapag-inspeksyon sa loob ng hinuhukay nila na area ng Jose Grabe talaga Maricales. si Torerista talaga ang mga gawain nito mga to. Ayun, Torerista. ito na, brother, Ayan, upang oh. dagdagan ang mga pahayag, ikaw na ang mag-introduce ng Ayan. ating unang tagapagpahayag. Oo, magandang gabi mga vloggers. Ngayon, papakinggan po natin ang kasama pakita ng katapatan sa ating bayan. Tawagin na po natin ang ating vloggers, BMR! O si BMR muna. BMR! 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 Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Magandang gabi. Pangilang araw na tayo? Yes. 11 days. 11 days. Yeah. Palakpakan po natin muna ang ating mga sarili. 11 days na po tayo, inuulan. Hindi po tayo inuulan ng ayuda. Inuulan po tayo. Inuulan po tayo ng sama ng loob na dulot ng Marcos administration na to. Maraming salamat pala sa inyo lahat dahil 11 days, umulan, umaraw, hindi po tayo nagpatinag mga kababayan. Ngayon lang, bakit po natin ito nagagawa? Sapagkat ngayon lang, ipinakita po dito ang kawalang respeto ni Torre, mga kababayan. Yun! Pag-umpisa pa lang natin kanina, dumating tayo, nakikita na natin sa live video ng KOJC ng Isiminay, doon po ngayon sa compound, at nakita ang mga taga-senado na mag-i-inspeksyon doon, ay hindi na kaagad pinapasok. Ang kapal na mukha mo, Torre! Ang kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Berdugo! Kapal ng mukha! Berdugo! Kapal ng mukha! Berdugo! Sabi nga nila, saan ba tayo umuhugot ng lakas? Ibalik natin ang tanong sa kanila, saan ba humuhugot ng kapal na mukha si Torre? Sa kanyang among bangag? Hindi naman siya yung may-ari ng QGC. Squatter lang sila dyan. Bakit sila ngayon naghahari-harian dyan? Ano po ang ibig sabihin nito mga kababayan? Maliwanag po na wala po sa hulog,
wala po sa tamang pag-iisip ang namumuno sa ating bansa ngayon. Napansin nyo, every time na lang na mayroon tayong gaganapin, natatakot sila. Bakit? Tingnan nyo yung Martes ng napakarami po nagpuntahan dito. Nagpalabas sila ng sarili nilang multo para lituhin ang taong bayan. Ito po ang taktika ng mga bangag. Natataranta na po sila at takot po sila na dumami at dumami ang taong bayan. Marcos Mata Talsikin! 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 Alam nyo, mga kababayan, sa hirap ng ating dinanas bago nakarating dito, hindi po ito naging hadlang sa atin. Katunayan po, ang Metro Manila ngayon ay binabaha, mga kababayan. Tama! Hindi lang po Metro Manila, yung karatig, mga lalawigan ng Metro Manila binabaha. Pero hindi po itong nagpapigil sa atin para hindi po tayo makarating dito. Maliwanag po ito, mga kababayan, na hindi po tayo naririto dahil lang sa ating sariling interes. Hindi lang po ito interes ng QOJC, ni Pastor Kibuloy, o ng STMinay. Interes po ito ng sambayanang Pilipino na hanggang ngayon, hindi pa may paliwanag ni Bangag kung nasaan ang punta ang 1.4 billion araw-araw na winaldas nila ni Tambaluslos. Nako, mga kababayan, pag hindi pa po kayo nagising niyan, aywan ko na lang sa inyo. Mga kasama ko, mga vloggers, maraming salamat din sa inyo. Ayon, si Tambaluslos daw nagbibigay ng ayuda sa Davao. Nilangaw! 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 Si Tambaluslos! Nilangaw! Si Tambaluslos! Si Tambaluslos! Bago ako magtapos, papasalamatan ko po ang QOJC at ang STMinay. Hindi dahil mga kababayan ay sila po yung nangunguna sa atin, kundi dahil sa kanilang prinsipyo na hindi bayaran at hindi nagbabayad. Mabuhay! Maraming salamat, STMinay at QOJC. Ayun! Mabuhay, BMR! Mga kababayan! Brother Oliver! Ang galing mo talaga, BMR. Idol kita. Okay! Idol ka ng bayan. Brother Oliver, total nandyan ka na sa entablado. Kumuha ka ng reaksyon, 2 o 3 sa kababayan natin kung ano ang kanilang panawagan para Oh, bukas maganda yan. sa Senado na investigation. Go ahead. Oy, maganda yan. Brother Oliver, take it away. Bigyan, 3 or 4. bigyan mo nga ako ng isang Bisaya, isang Ilocano, at isang Batanggenyo. Oh, go. Dito po tayo sa harapan para magsalita po. Lapitan Kailangan mo na. po nating ilabas Brother Oliver, ang ating- lapitan mo na. ang ating hinaing. Magpili ka na. Sino po ba dyan ang... You teka lang. choose. Ano ang inyong saloobin at panawagan na ngayon pa lang Si Sir hindi pa Karen, nagsisimula ang investigation at inspection, hinaharang na ng mga Opo. berdugong pulis ni Marcos ang Opo. pag-inspect ng Senate Advance Team sa Tay, compound. magandang gabi sa'yo. Ano po ba masasabi nyo ngayon sa nangyayari at sa Senado? Gigising na ba sila o ano pa ba ang inyong masasabi sa mga taong gobyerno na patuloy na natutulog at hindi man lang matulungan ang mga KOJC members sa Davao? Pero ngayon, bukas daw ay darating sila. Ano po ba masasabi nyo, Tay?
Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo at salamat na dito sa lugar na ito nagkakatipon tayo para ihag ang ating mga damdamin, ang ating kalooban, ang ating pinaglalaban, lalo na hindi lamang ang QGC kundi ang buong Pilipinas na nilalapastangan itong nasa gobyerno na walang mga utang na loob. Una si Bongbong Marcos. Maminday. Nakikita mo Bongbong Marcos, Karen, itong mga tao ito, nasa harap dito sa liwasang Bonifacio, ito nabudol mo. Kami ang naglagay sa'yo dyan sa Malacanang, kay lumayas ka na dyan. Wala kang utang na loob. Nung magpunta ka, nang magtatay mo, galing na sa Hawaii, nung dinala sa Lawag. so pinapalayas ni tatay si Marcos. Tama. Nandun po ako. Kinamayan mo ako. Kala ko mabait ka dahil pasalamat ka. Ngunit, salbahe ka pala sa lahat ng presidente. Marcos Ikaw na kilala ko, Salbahi! Marcos pinakasalbahing Salbahi! presidente. Marcos Salbahi! Marcos Salbahi! Marcos Salbahi! Marcos Salbahi! Marcos Salbahe. Talagang wala kang kwenta. Ni kahit isang kurot na tinapay, hindi man lang ako napakain. Na naghirap ako una sa tatay mo hanggang sayo ngayon. Wala kang utang na loob. Ayun. Talaga, Bongbong Marcos, pinakawalang hiyakang presidente noong po ng Pilipinas. Hindi ka karapat-dapat maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat, Sinisira mo ang tatay. bansa. Hindi lamang QJC kundi ang bungsa. Ayun. Bansa sinisira mo. Mga kababayan, gumising na kayo. Huwag lamang kayong manood. Okay. Huwag lamang sa TV. O sa mga cellphone. Magkaisa na tayo para ipaglaban ang ating karapatan. Sapagkat may karapatan tayo dito sa Pilipinas. Sapagkat pareho tayong mga Pilipino. Tumayo na po tayo mga kababayan para sa atin katarungan sa bansa. Talagang Okay, tatay, lilipat tayo sa kabila. Maraming salamat po. salamat po. Maraming Okay. salamat at magandang gabi po sa Ma'am inyo. Karen, go ahead po. Go ahead, Ma'am Karen. Maraming Oliver, salamat, wait lang. tatay. Brother Oliver. Wait muna, wait Brother muna. Oliver. Dito po, si tatay. Oh, go ahead, Ma'am Tay, Karen. tagasan po kayo, tay? Tayo po kayo, tay. Taga Negros Occidental po. Oh, kababayan ko yan. Ilonggo. Ilonggo, Negros Ilonggo, Occidental Ken. po. Ang kwarta, ginapala ka, ginapiko. Damogin nga salamat sa tanan ko nga mga kauturan nga ari karon dire sa Liwasan Bonifacio nga nakikiisa sa aton pagtitipon karong kagabihon. Mga kauturan, ang akon lang mahambal sa inyo karon. Yes. Ako nananawagan sa tanan nga mga Pilipino sa tibuok Pilipinas. Yes. Ang aton kausa karon hindi lang kausa sang QJC, hindi lang sa Kingdom of Jesus Christ, Oho. kausa sa bilog nga Pilipinas. Tama. Tama. Gani ako nagapanawagan sa tanan nga mga Pilipino, Yes. magkaisa tayo para palayasin ang bangag nga Marcos. Ito, Marcos palayasin. Marcos palayasin! Marcos palayasin! Marcos palayasin! Marcos palayasin. Mga kauturan, i-share ko lang sa inyo. Hindi pa ako butante noong 1968. Ang Pangulo sadto si Diosdado Macapagal. Nag-eleksyon ining si Marcos Senior nga diktador. Ang tatay kining Marcos nga makapalang mukha. Tante sadto nga panahon. Wala ko'y mahimo. Kung ang kaedad ko karon nga mula na panganak sila 1950, 51, 52. Sa panahon nga to, isa ka bulan, nadula ang bugas. Bakit? Ang NGA noon, National Grain Authority,
Isla ni Marcos, NFA, National Food Authority. Ang isa kagantang sa una nga NGA, 60 centavos kung nakahibalo ka mo. Palitan sa kilo. Gibaylo sa kinilo. Ang isa kagantang mga kauturan na 60 centavos. 2.2 kilos na. 1.50 ang kilo. But pasabot, 3 pesos na ang isa ka kilo, ang isa ka gantang. Karon, ang ginpangako sang bangag ng Marcos Jr. nito, nga 20 pesos, asa na? Wala na. 20 pesos, 1/4. Wala na. Walang hiya. Ayun. Makapal ang mukha. Panawagan ko sa tanan nga Pilipino. Palayasin! Marcos Palayasin! Palayasin! Marcos Palayasin! Marcos Palayasin! Tay! Marcos Palayasin! Brother Oliver! Ka-Eric. Amula na ang ma-share ko sa Salamat, inyong mga tatay. kauturan. Thank you again, Salamat thank you. po. Meron pa pong isa, pwede pa po. Okay. Salamat. Si ate. Ate, Bera, ano ang gusto mong ipaabot sa ating open microphone forum? Naglibog ng ulo ni tatay. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon. Una, magpasalamat jud ko sa mga senador nga sa wakas. Jud, makialam na jud sila sa nahitabo kay OJC. Ayun. Daghan salamat. Marcos, no? Nganong nabuhi pa man ka, sir? Uy, Ha? nga nabuhi pa. Yan, nabuhi pa man ka, unta na dayon na naka sa imong emergency room dito. Pero, Marcos, unta imo ni madungog ang among mga boses dire. Nagpadayon mi, unsi na mi kaadlaw ni adire nagpadayon bisan nagabagyo. Kay ngano, gusto jud namo nga ikaw mismo muhawa na sa Malacañang. Ayun. Bumaba na! Marcos Palayasin. Marcos Palayasin. Marcos Palayasin. Marcos Palayasin. Okay na po, Ka-Eric. Okay na po tayo dito. Okay na, okay na. Okay na. Mamaya back naman to ulit stage na ang po. ating open microphone forum. Salamat kay Brother Oliver, kay Ma'am Salamat Karen. po sa lahat. At Oy, we announce ngayong gabi, kasama din natin si Brother Patrick sa kanyang paglilingkod para sa sign language interpretation sa ating mga programa. Thank you, Brother Patrick. Also, mga kababayan, maraming salamat kay Attorney Glenn Chong. Tubig, pagkain at pagmamahal sa atin sa gitna ng ulan. Tumulong siya. maraming salamat po, Tony Glenn Chong! Ayun! Brother Oliver, ang susunod na magbibigay ng pagliliwanag sa mga usapin ng malawakang pananalakay ng pulis ni Marcos sa kanyang utos na wala na sa katinuan na ginagawa sa mga sibilyan sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ. Walang iba, isa din sa mga solid vlogger support para sa totoong impormasyon, si Ginoong Bista! 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 Boom!
Isang maulan na gabi sa ating lahat dito sa Liwasang Bonifacio. Palitan ko lang ng mic para medyo malakas-lakas. Oo, tama yan, Bira. Bista. Pabuti natin hanggang Malacanang, tagos dyan sa Liwas, o sa Mindiola. Oo, Bira. Itong ginawa ho ng mga kapulisan ni Bangag dyan sa QGC, hindi na ho ito makatwiran pa at hindi ho ito ordinaryong ginagawa ng mga normal na mga kapulisan. Alam niyo po ba kung anong gawain ng mga kapulisan? Aba ho, siyempre, protektahan tayo. Tama ho ba? Tama. Hindi po tayo raransakin at kukubkubin ang ating buang nagyod. Paano nila tatakpan yung butas na hinuhukay nila? Ibukas, ocular inspection naman ng mga senador, yari ka, kapritore. Siguradong bagsak ka ngayon. Kapritore, ha? Ayos ang rhyming, ha? Kaprina, tore pa. Ayos, Mr. Nimal, no? Ang lakas ng amats nila. Sasabihin niya, Photoshop daw yung pinaghuhukay nilang butas daan sa QGC. Ayan, sinampal ng video ng mga taga-QGC. Ayun. Oh, teka. Ayan na. Akala ko, Kapri, bakit daga yan? Pati sa inuduro may heartbeat. Heartbeat sa inuduro. Ang lupit, no? Pambira, guys, no? Naalala nyo ba, nung Aquino admin, meron silang pauso. Bisnak, ayan na. Ayan na. Sinampal dito si Tori ng video. Ano yan? Photoshop yan? AI ba yan? Kaninong butas yan? Sinong ibabaon dyan? Ha? Si Tore. Sinong ibabaon? Si Marcos. Si Marcos at si Tore. Marcos at si Tore. Marcos at si Tore. Ibabaon. Mukhang maraming kasya dyan. Hindi lang isa yung pwedeng ibaon dyan, tol. Mga 50 siguro pwede. O, tingnan mo. O, naghukay kayo ng sariling hukay ninyo dyan? O, hindi naman pala ang hinahanap si Pastor Kibuloy. Hindi. Kundi Taliano Gold. Meron bang Taliano Gold dyan? Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Ayos. Okay. O, ito. Sa mga Tagalog, at hindi nyo ito maintindihan, pero ipapaliwanag ko sa inyo. Sa Bisaya kasi, iba yung salitang bangag, dalawang dalawang kahulugan yun. Oh. Oo. Sa Tagalog, yung bangag may sayad. Ang kailangan yan, mental hospital. Sa Bisaya, ang bangag, pakita mo nga yung video. Pakita mo nga yung picture. Yung bangag, ito, pakita. Yan yung bangag sa Bisaya. Hukay. Hukay, bangag yan. Butas po yung sa amin, yung bangag. Ngayon, si bangag, ilalagay sa bangag. Ayun. Bagay na bagay. Bagay na bagay. Wala na. Swak. Yung itlog ni Tori ngayon, grabe, nanginginig na. Baka bukas bugok na yan. O malamang, kung hindi scrambled, malasado na. Tore, bagay siya dyan. Bagay. Oo. Kasi siya ang pasimuno ng kabirdugaduhan at kasalut-salutan sa Davao. Ayan. Ito. Mantakin nyo, ha. Sa panahon ng mga Aquino, ni Noynoy Kuyakoy,
Pinoy ba? Noy-noy, kuya. Magsasaka rin yun eh. Magsasaka. Ang ginagawa nila, tanim bala sa naiya. Tama ba? Tama. Ay ngayon, nag-upgrade na ngayon kasi bangag admin naman ngayon. Ang ginawa nila ngayon, tanim bunker naman. Tanim bunker. Tanim bunker. Focals. Tanim bunker. Focals. Tanim bunker. Focals. Alam niyo po, sa mga kapulisan na nandito sa Liwasang Bonifacio, huwag kayo pumayag na padala kayo dun sa Davao City. Kasi mantakin nyo, pulis kayo. Pagdating sa Davao, gawin kayong minero at construction worker at gawin kayong mason. Katarantaduan ni Marbil, ni Apalos at ni Marcos. Partner Eric, tama na yun. Maraming salamat po. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat. Ayun, Brother Oliver, naglalagablab Ang ang galing, damdamin mula kay Bisdak. Malupit talaga si Kuya Bistak! Iba ka talaga! Ngayon po, ipapakilala naman po Practice natin. muna, practice. Dalawa kami muna. ni Brother Oliver. Practice muna. Upang pagdating ng takdang panahon na nalalapit na, ano ang maririnig nila sa taong bayan? Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong magnanakaw. Patalsikin mo, patalsikin mo. Huwag tayong mawalan ng sigla, isa pa. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko. Patalsikin mo, patalsikin mo. Mamaya mas malakas ha, at hindi tayo papayag na tayo'y malulunod sa patak ng ulan, ang sigabo ng damdaming nag-aalab sa pagmamahal ng ating bayang Pilipinas. Brother Oliver, take it away. Ngayon po, ipapakilala ko po sa inyo ang palagi nating kasama gabi-gabi, ang former Undersecretary ng Department of Energy, Yusek Ben Ranque! Ayun! Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Siguro nag-expect kayo na ngayon tatapang ako. Pero kagabi, alam nyo, ako po ay nag-iisa lang sa aking nirerentahan na bahay. Iniwan ko ang akong pamilya sa Mindanao. Di ko alam kung bakit ito ang nangyari sa buhay ko. Siguro, nilagay ako ng Panginoon dahil nakita niya ang puso ko na mahilig magtanggol sa mga inaapi. Nakita niyo, matapang ako, pero sa loob-looban ko, iiyak talaga ako, lalo na namimiss ko yung pamilya ko. Sa totoo lang, nagre-retire na po ako sa trabaho. Kinuha ko na nga ang retirement ko eh. Pero bakit hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin ako para sa karapatan ng taong bayan? Ayun! Alam mo, Hustisya, kalayaan at karapatan. Hustisya, kalayaan at karapatan. Hustisya, kalayaan at karapatan. Hustisya, kalayaan at karapatan. alam mo,
nung inappoint ako ni PRRD at napunta ako sa Department of Energy, hindi ko rin alam bakit doon ako nilagay ng Pangulo. Naramdaman ko lang na yun ang gusto ng Panginoon sa akin. Dahil gusto ng Panginoon, ipaglaban ko ang karapatan ng inapi ng mga konsumidor. Kaya nga ako po'y galit. Ako po'y galit sa mga oligarkiya. Galit ako sa mga oligarkiya na nagkokontrol sa ating kuryente, sa ating enerhiya. Mahal na mahal yung presyo ng ating kuryente na hindi na kayang abutin ng ordinaryong taong bayan. Nakikibaka ako doon para sa inyong lahat. Ngunit natalo po ako. Hindi ko nakaya yon. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Magagawa din natin yung gusto nating mangyari para sa buhay ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Meron mga akong slogan noon. Tinatawanan lang nila ako kasi sinasabi ko palagi, ako po'y undersecretary ng Department of Energy, dinugtungan ko lang energy and happiness. Kasi kailangan natin happiness. Kasi yun ang plano ng Panginoon sa tao. Walang malungkot. Walang mag-iyak. Walang malungkot dahil walang kinakain. Walang malungkot dahil napakapunta sa mga napuntahan ng mga yan. Equality. Equal lahat. Ngunit, hindi nangyayari yun. Kaya nga, nangunguna po ako kasama yung mga nakikiisa sa akin. Gumawa ako ng isang movement noon, Masada. I am addressing the group para kumbinsihin na tumakbo si Inday Sara na magiging presidente sa Pilipinas. Yun po ay Mayor Sara Duterte Alliance. At bakit Masada? At bakit Masada? Alam mo ba, tayo po ay nananampalataya sa Panginoon at ang Masada ay nandoon isang lugar sa Israel. Nagsisimbolo yan ng katatagan, strong fortress that has never been conquered by the Romans kasi pinagtanggol nilang sarili nila laban sa mga makapi, laban sa mga manluloko. Hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Ngunit, hindi tumakbo si Inday Sara. At ako po'y naniniwala. Tinatanong ko rin ang Panginoon, God, Panginoon ko, bakit hindi tumakbo si Inday na siyang pag-asa namin na makapagpatuloy sa inumpisahan ng kanyang ama sa kanyang laban, batok sa korupsyon, sa laban, batok sa illegal drugs, sa laban, batok sa mga komunista, sa laban, batok sa kriminalidad. Bakit hindi nangyayari yon? I question God sa pag-discernment ko. Pero, binigyan niya ako ng sagot. Sabi niya, things happen for a reason. Yon ang sagot sa Panginoon sa akin. So, sabi ni Inday, Yusek, hindi ako tatakbo na lang akong vice-presidente at please, follow my lead. Tulungan natin si Bongbong Marcos. Alam nyo, kilala ko ang mga Marcos. Kasi I was there also during the Marcos years nung kabataan ko. Pero, yan, nagdi-discern ako eh.
Ang discernment ko naman sa mga Marcos ito, binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi sa kanilang ginagawa sa taong bayan sa ating bansa. Binigyan sila ng pagkakataon. They were given chance by God to humble themselves, confess their sins, so that during the time na manungkulan si Bongbong, God will heal our land. Pero, natapos ang eleksyon, ang kampanya is pagbabago, ang kampanya ay Unitem, yung itutuloy ang mga programa ni PRRD, kaya nga nag-team up sila ni Inday Sara at yun ang pinag-usapan nila. Pero, anong ginawa ni bangag ng adik at walang silbi na Pangulong Marcos? Isang araw pa lang, binuwag na niya ang Anti-Corruption Commission. Kasi gusto niyang manatili ang pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! At ang napakasakit, inumpisahan na niyang buwagin ang Unitem dahil di ba dapat niya upang kumbinsihin ang mga tao na butuhan siya. Ginawa nga natin yung maitim nila na kahapon, ginawa nating puti para siya manalo. Pero unang araw pa lang, inumpisahan na nila na lipulin si Inday Sara at buwagin. At sinong sinasama nila? Yung mga kalaban niya nung eleksyon na tumulig sa kanya, yung mga pinklawan, yung mga dilawan, at yung mga komunista. Tama! Sila ang binitbit niya sa Malacanang. At yung mga oligarchs, ginamit pa niyang economic advisors. So, talo tayo. Kasi mga oligarchs yung economic advisors. Kaya siya ay walang damdamin, balasubas. Walang damdamin! Walang utang na loob. Balasubas. 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 Ang masakit, ang KOGC na tumulong sa kanya, ginamit ang kingdom, tumulong sa kanya, ang facilities ng SMNI. Anong ginawa niya? Ito ba ang sukli mo, Bongbong Marcos? Ito ba? Ito ba? Ngunit, nag-discern na naman ako. Nag-discern ako sa Panginoon, tinanong ko din siya, God, Father Almighty, bakit ito po ang nangyari sa KOGC at sa taong bayan? Yun, bumalik na naman yung things happen for a reason. Yun ang sagot na naman niya. Kasi, gusto pala ng Panginoon na ang magiging ilaw upang dumilat ang mga mata ng taong bayan ng mga Pilipino ay ang KOGC. Yes! Kayo! Rejoice! Kayo po! Kayo po! Rejoice! Ginamit! Woo! Hallelujah! Ginamit! Ginawa kayong instrumento ng Panginoon upang mamulat
ang taong bayan Yes! upang mamulat. Dahil nakita ng Panginoon na kayo katulad ng Masada, you are a strong fortress, never been surrendered, never been conquered. Yes! Kayo yun. Hallelujah! Praise God. Kayo yun. Yes. Pero hindi tayo mabahala dahil nandito lang ang Panginoon sa atin ngayon. Pinoprotect tayo. Pinoproteksyonan niya tayo. Nandito lang siya. At meron akong i-announce sa inyo. Kasi sinasabi ko palagi, kung tayo po ay naapi, we just humble ourselves, confess our sins, turn to God, and pray, God, heal our land, ibibigay ng Panginoon yan. Yes! Ibibigay. Because, dahil, sabi ng Panginoon, kung hindi kayo bibigyan sa lupa, God will give us justice. Yes! God, Justice! it is God. Justice! At ano ngayon? Nag-umpisa na tayong bigyan ng hustisya ng Panginoon. Amen! Nag-umpisa na. Number 1, yung mga kabinete ni Marcos, si DTI Secretary, si Tisda, si Mangudadato, si Chiloy ngayon, nag-resign na. Hallelujah! At narinig natin, si Secretary Gibo, magre-resign na din. Yes! At tayo po dito, we will continue to pray to the Almighty Father na pati si BBM mag-resign na! Yes! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Marcos! BBM resign! BBM resign! Ito pa! BBM resign! Ito pa! Dahil nag-umpisa na ang hustisya ng Panginoon na binigay sa atin, natalo sa Supreme Court si Bangag. Yes! Yung kaso nila sa Paway State. Ilocos Norte, pinapabalik ng gobyerno ng Korte Suprema ang inagaw at kinamkam Yan na ang 57 hustisya! hectares. Mga Yan! magnanakaw Yan talaga. ang sinabi ko. Lumabas Yan! na ang Yan desisyon. ang sinabi ko, hustisya. 57 hectares ninakaw nila sa Paway, Ilocos Norte. Pinapabalik na ng Korte Suprema ang kanilang pagnanakaw. At yan ang nagpapatunay. Kaya nga, i-challenge ko ang mga kabataan na hindi alam kung ano ang martial law, kung ano ang dictatorship. Ngayon, may prueba na tayo na ang mga Marcos magnanakaw! Magnanakaw! Marcos! Marcos nakaw! Marcos nakaw! Marcos magnanakaw! Kaya, wag nagbunga na ang ating sakripisyo. Bulan, bagyo, init, nandito tayo dahil dininaw ng Panginoon ang ating panalangin. Ininig niya ating panalangin. Ng Kaya, kaibigan! kantahin natin yung Hail Our Land. Ayun! Pasalamat Pakalan nyo. tayo, kantahin natin ang Hail Our Land na praise song. Okay. Hail Our Land. Heal our land. Ready na ba kayo? Okay, habang nagre-ready, yun ang pinili ko.
upang may parating din natin sa mga kapwa natin Pilipino na ang panalangin natin, kung tayo po ay magpakumbaba, kung tayo po ay mangungumpisal sa ating mga kasalanan, kasi tao lang naman tayo, at hilingin natin sa Panginoon na patawarin niya tayo, ang saad, the promise of God, He will hear our land and we will enjoy the fruit of happiness na ibigay sa atin. Taas natin ating kamay, pagpupuri sa ating Panginoon. My people, humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive them. God will forgive our sins. I will hear from heaven and heal their Yes, Lord. Let's end our life. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Yes, Lord. Heal our land. Bow our knee, Forgive our sin. humble ourselves, humble We will ourselves, humble and ourselves. pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our ways. Salamat po, Panginoon, Ama, Father, Salamat in po your mercy, sa hustisya forgive na iyong ibibigay sa amin. Dahil naniwala po kami Father, in na ikaw lamang, O Diyos, Ama, ang makapagbigay ng hustisya sa mga anak mo na gusto ang kapayapaan at kasaganaan. At we will live peacefully with abundance in your name, Diyos Ama. God, to you, Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Salamat, Ama. Salamat. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, turn back To you, Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and Heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal our broken land. Salamat, Panginoon. Salamat. Nag-umpisa na ang hustisya. Salamat po. Maghihilom ang sugat ng ating bayan kapag lumayas na ang Marcos na bulok na gobyernong ito. Maghihilom ang ating sugat ng ating bayan kapag naningil na ang hustisya at katarungan ng langit at ng kasaysayan. Doon tayo patungo sa pagniningil ng kasaysayan na yan. We will heal our land with justice
We will heal our land with the redemption of our country. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama sa sakripisyong ito dito sa Liwasang Bonifacio. Ayaw mo kaulaw nga ikaw ay nangagsayaw, sasayaw sa manugo. Naghihintay sa halip ng langit. Lupang uhaw sa pag-ibig. Naghihintay sa halip ng langit. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw ng sabay-sabay. Kapayapaan. One more time, kapayapaan! Kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan. Yeah, yeah, Ayun! Number 5, volume. Brother Oliver,
hindi mapipigilan ng ulan o ano pa mang hadlang ang nagbabadyang daloy ng kasaysayan kung saan sama-samang kikilos ang sambayanang Pilipino. Sige nga, Marcos na manloloko. Patalsikin mo, patalsikin mo. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Gobyernong abusado. Gobyernong abusado. Palayasin, palayasin. Palayasin, palayasin. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 Ay, hallelujah! Ang sarap ng pakiramdam nating lahat. Kahit umuulan, ang pagpapala ng Diyos ay nakita na po natin pang 11 days. Brother Eric? Yes, 11 days. 11 days na natin, di ba? So malapit-lapit na ang talagang paghuhukom upang pabaksakin natin ang taong ito ay bangag. Ngayon papakilala po natin ang ating Muslim for Women's and Peace, Miss Saira! Saira! Hustisya, kapayapaan. Hustisya, kapayapaan. Hustisya, kapayapaan. Hustisya, kapayapaan. Miss Saira, please come on stage. Miss Saira! Ayun! Buhay na buhay! Buhay na buhay! Magandang gabi po sa lahat ng mga KOJC members na nandito. Medyo kahit na tayo ay binabagsakan ng ulan, ito ay sinyalis po ito na nagbibigay po siya ng sinyales na tayo ay magtatagumpay! Malapit na po makamtan ang hustisya ng KOJC at lalo na kay Pastor Kibuloy! Yes! Kasama dyan ang hustisya sa buong mamamayang Pilipino! Hustisya! 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 Kaya po tayo nandito sa gabing ito dito sa Liwasang Bonifacio ay para po magparating sa lahat ng mga dumadaan dyan na mga nakasakay sa bus, sa mga jeep, kung sa mga private na mga private transportation na kasalukuyan na dumadaan dito sa Liwasang Bonifacio. Gusto po namin tawagin kayo o kung sino man ang gustong lumapit na sumali dito sa pagtitipong ito para po magpalabas ng kanilang saloobin at galit sa kasalukuyang Marcos administration. Huwag po tayo mag-alinlangan na sumali dahil ito lang yung pagkakataon
Kanina po, nakita ko po sa social media na si Tambaloslos ay nagbibigay na naman sa walang humpay na ayuda. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Magnanakaw. 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 Papayag ba tayong mga Pilipino na habang buhay na nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos Hindi. na puro na lang ayuda ang binibigay sa ating mga Pilipino? Hindi. Hindi po makakabuhay ang isang ayuda dahil ang laman ay kakapiranggot na bigas at mga noodles at mga dilata. Hindi po yan makakatulong sa isang pamilyang Pilipino. Hostisya. Hindi limos. 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 Hostisya. Bukas po darating ang mga senador ng Pilipinas. Tayo po ay mananawagan sa mga senador na ating iboboto na naman sa darating na 2025 midterm election. Sana po magkaroon kayo ng puso sa kasalukuyang ginagawa ng mga kapulisan. Masyado na pong madahas ang ginagawa lalo na sa mga kababaihan doon. Kung kayo po ay mga senador ng bayan, dapat po magpakita po kayo ng tunay na tinatawag na public servant. Ayun. Mananawagan din po tayo sa mga senador na lalo na ang kaalyado sa kasalukuyang Bongbong Marcos Bangag administration na sana po ang ating ipakita sa mga taong KOJC, lalo na dyan sa Davao City, na iparamdam natin ang tunay na pagmamahal, pagmamalasakit sa mga taga-KOJC. Ayun. Malinaw. At sana po magkaroon sila ng hustisya. Yan lang po ang pinaka-importante dahil malinaw na ang pinapakita ng mga kapulisan, lalo na si Torre, na hindi naman pala si Pastor Kibuloy ang kanilang minimithi, kundi ang Kayamanan at pagmamayari. ang kayamanan na tinatawag na gold o ano man dyan. Sana po, mga senador, tulungan nyo ang mga taong inaapi sa kasalukuyan. Huwag po natin silang pabayaan dahil kayo lang ang makakatulong sa kanila. Manindigan, 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 manindigan. At manawagan din po tayo sa mga congresswoman, mga congressmen na kasalukuyan na walang humpay ang pagtawag ng hearing na wala namang katuturan, kundi paninirang puri sa mga Duterte, lalo na kay Inday Sara na Vice-Presidente ng Pilipinas. Mga politikong tamba-luslus. Tamba-luslus. Mga politikong tamba-luslus. Mga politikong tamba-luslus. Sana po meron pa po kayong natitirang pagmamahal sa mga taong ito na masyado nang marahas ang ginagawa sa kanila. Wala na po bang matatawag na human rights
kasalukuyan dahil ang mga human rights nabili na ang kanilang kaluluwa. Ayun, ibinenta na. Kung talagang matatawag ang mga yan na human rights, sana po, totoo po talaga ang human rights dito sa ating bansang Pilipinas. Karapatang pantao, igalang. Karapatang pantao, igalang. Karapatang pantao, igalang. Karapatang pantao, igalang. Huling mensahe ko po sa mga senador, bukas po nandyan na po kayo sa Davao. Sana po ito na po ang katapusan ng paghihinagpis, kahirapan na dinadanas ng ating mga kapatid na mga taga-Kingdom of Jesus Christ at lalo na kay Pastor Kibuloy. Ako po ay Muslim. Ang aking tribo ay Maranao. Pero sa aking pagkakaintindi po, ang mga KOGC po ay masasabing peace-loving people. Wala po akong nakikita na mga ginagawa nila, lalo na ang mga taga-KOGC dyan sa Davao, kundi mag-alay ng mensahe para sa bawat Pilipino. Magkaroon po tayo ng totoong pagmamahal. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Miss Zaira, Muslim Women for Peace and Solidarity. Brother Oliver, maaga po nating isasarado ng pansamantala ang ating kampuhang bayan upang ang ating lakas at tatag ay magtuloy-tuloy hanggang sa paglusob ng daluyong ng taong bayan papuntang Malacanang. In due time, sa takdang panahon, nalalapit na ang pagbawi ng kapangyarihan na yan. Kung kaya, we will go now to the last speaker for tonight. Ngayon Pero po, babalik pa rin tayo bukas at sa susunod pang mga araw, Brother Oliver. Tuloy-tuloy po tayo. Ngayon po, ang ating isang magiting na for women's Inday Cares, Karen Poblete. Ayon, Miss Karen, boses ng bagong Gabriela Silang, kababaihan na naninindigan sa kapayapaan, katarungan at kalayaan. Miss Karen. To dream the impossible dream. To fight. Ang pangarap ninyo ay pangarap ko din. Sino ang nakakatanda at nakakaalala ng salitang ito? Diba? Kami. Ngayon, Diba? Ma'am Karen. Sino ang nakakaalala sa putang inang pangarap na to? Na naging bangungot. Diba? Bangungot sa lahat. Yun. Bumabagyo dito na mga pulis na nasa KOGC. Tumulong naman kayo dito sa Antipolo, sa Tanay. Mga bulag ba kayo? Tama. Ang pamilya ninyo nakikita. Siguro naman, Tay, umuwi ka dito. Tulungan natin ang mga kababayan natin dito sa NCR. Tama. Di ba? Bumabagyo. Pero si Tambaluslos bumabagyo ng ayuda cash. Pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yun. Hindi niya pera yun. Di ba? Ako ay isang ina. Di ba? Isang lola. Lola na ako. Di ba? Ang asawa ko ay bangag. Kung bangag ang asawa ko, ano ang dapat kong gawin? Katulad ng sabi ni Brother Oliver nung isang gabi. Alam ninyo, from the start, nag-start itong
itong Liwasan Bonifacio, pang 11 araw, lahat ng nagsasalita rito, kino-congratulate ko. Alam nyo kung bakit? Kasi sinasabi nila, ibinibigay nila, ginigising nila ang mga isip at puso ng taong bayan para maliwanagan kung ano ang nangyayari. Kaya maraming salamat sa SMNI. Araw-araw namin kayong pasasalamatan mga vlogger na mismo sila naglalabas dito ng kanilang mga hinahing. Diba? Ma'am, BP Sara. Diba? Kami ay hindi ko alam kung ano ang mga pinaggagawa namin noon, tumakbo ka lamang ng presidente. Pero dahil sa sabi mo, di ba, iboto namin itong bangag na to. Ano ang nangyari, ma'am? Binudol tayo. Di ba? Mambubudol! Mambubudol! Pero, katulad ng sinabi ng ating vlogger na si BMR, makakapal talaga ang mga muka. Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Walang hiya! Walang hiya! Walang hiya! Walang hiya! Alam mo, Walang hiya! alam mo, pinapanood ako ng apo ko, pamangking ko. Nakikita nila, nagmumura ako dito. Nagmumura ang puso't isipan ko. Bakit may gobyerno pa ba tayo? Mga tao ba? Nangyayari, ako nagtanong sa mga lawyer, dahil ako hindi graduate. Nagtanong ako sa mga lawyer. Alam mo, iisa lang ang sinasabi ng mga lawyer. Hindi makatao ang ginagawa ni, ano ba tawag doon, General Torre? Meron ba siyang karapatan na tawagin General? Di ba? Wala ka bang apo? Wala ka bang anak? Nung isang araw may sumigaw dito ang Batanggenyo. 3 anak niya na pinag-aral ni Pastor Kibuloy. Hindi mayaman yung taga-Batanggenyo. Dinudurog ang puso ko ng bawat nagsasalita na Marcos resign. Marcos, alis-alis dyan. Marcos, alis ka na, layas! Marcos, alis ka na, layas! Marcos, alis ka na, layas! Napakaganda ng lugar na to. Ibinigay sa atin to ng Panginoong Diyos para magsama-sama tayong lahat dito para ilabas ang ating mga hinahing. Umulan, bumagyo. Meron tayo mga vlogger at mga media na nandito na pwedeng marinig nila kasi hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa gobyernong ito. Kaya ang alam ko, Mr. President, Ma'am Amy, Senator Amy, kapatid mo yan. Yung mga binabalita mo, ako na, ayoko na magbasa eh. Bakit mo sinasabi yun? Bakit hindi mo kausapin ang kapatid mo? Na lumayas na! Lumayas ka na sa pwesto na yan. Dahil ang kaibigan ko si BP Sara ay pinudol ninyo. Diba? Meron din akong kaibigan. Diba? Magkaibigan kami sa hirap at ginhawa. Anong tawag doon, Senator Amy? Diba? Ano tawag doon, sir? Manggagamit. Sana hindi totoo, no? Manggagamit. Alam ko. Hindi lang siya, Maminday, Isa hindi lang ka rin- siya manggagamit kung pangungunahan ni Senator Amy Marcos ang pagkaladkad at pagpapatalsik sa kanyang kapatid na inutil na abusado pa. Abusado, inutil. Abusado, inutil. Nananawagan kami, 10 ng aking mga kasamahan dito, mga taong gobyerno. Katukin naman ang inyong puso't isipan. Kung anak ninyo, kamag-anak ninyo, bibigyan ninyo ang hustisya ang nangyayari sa KOJC. Kung hindi ninyo ginanyan ang KOJC, walang taong bayan na magpupunta rito. Tama. Na para paalisin ka. Dapat
Ano ang sigaw ng bayan ngayon? Di ba? Marcos resign. BBM resign. Marcos layas, resign. Marcos resign, layas. Marcos resign, layas. Marcos resign, layas. Kanina, kanina, alam nyo, gabi-gabi, nananalangin dito, mag-start si Brother Ricky, Aman Diyos. Pero sa narinig ko kanina kay Ka Eric at kay Yusek Ranke, na talagang dinidinig na ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin. Kaya hindi ako magsasawang pumunta rito araw-araw. Hindi ako bayad. Hindi ako bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi. Sa araw-araw na nagbibigay, inihilot ng Panginoong Diyos ang akma. Binibigyan tayo dito ng pagkain, ng tubig, 'di ba? Nagpapasalamat din ako sa KOGC, 'di ba? Doon sa nangyari, alam mo, nag-uusap-usap kami paminsan-minsan eh. Ang topic namin, alam niyo kung walang katapusan ang mga karapatan ng mga batang hindi makapag-aral eh. Subukan ninyo ang mga anak ninyo, hindi nag-aaral. 'Di ba? Sa KOGC, tingnan ninyo, yung mga estudyante doon, hindi ko alam kung hanggang ngayon kung ano na nangyayari. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Di ba? Magkakaroon ba tayo ng presidente kung hindi mag-aaral? Magkakaroon ba tayo ng senador kung di mag-aaral? Pero tinanggal ng karapatan ng gobyernong ito ang mga batang dapat nag-aaral ngayon sa KOGC. Di ba? Laki sa layaw, Jeff Prox. 'Di ba? Alam nyo si BP Sara, 'di ba? Laki sa hirap. 'Di ba? Sa kanya ko nakita ang maglingkod sa bayang ito. 'Di ba? Wala sa bangag na 'to. 'Di ba? Alam mo kung ako anak ni Bangag, wala na akong mukhang ipakita sa classmate ko, 'di ba, sa kapitbahay ko, hindi na ako lalabas ng bahay. Dahil pag lumabas ako ng bahay, ultimong mangbabalot, nagtitinda ng balot, fishball, ako, pag nakikita ang mukha ko, kumusta na ba si Bangag? Kumusta ng pulburon? Singhot, Diba? pulburon, singhot pa more, singhot pa more, singhot pa more, singhot pa more, singhot pa more. Of course, nagpapasalamat din ako sa KOGC dahil binigyan kami ng pagkakataon dito sa lugar na to. 'Di ba? Pinayagan nila kami na sabihin namin at ihayag namin kasama ng mga nagsalita magmula sa umpisa hanggang ngayon ang ating mga hinahing sa gobyernong ito. Tuloy-tuloy lang tayo magpunta rito dahil dito nananalangin tayo. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang tayo dito. Dito, safe tayo. May na-disgrasya ba rito? Dito, di ba? Wala. Dahil katulad ng Israel, napakaliit na bansa. Di ba? Ginigera, pero nandoon ang Diyos. Di ba? Walang nangyayari sa Israel. Wala silang sendata, katulad ng nangyari sa KOGC. Biblia at preach the gospel lang ang kanilang sandata. Di ba? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Inday Cares, si Miss Karen. Oliver, pasalamatan mo na ngayong gabi ang nag-sustain ng ating pangkain voluntaryo, Attorney Glenn Chong at ang grupong ng AKMA. Maraming salamat, Tita Nene! Ayun! Love you! Brother, attention po. 3 mahalagang anunsyo. Number 1, hindi po tayo aalis sa Liwasang Bonifacio bagkos magdadagdag ang taong bayan ng kanilang lakas at ng kanilang pagkakaisa sa susunod na mga araw.
dito Yes. pa rin ang Kampuhang Bayan, kampuhan ng sambayanang Pilipino. Number 2, maaga tayo ngayong gabi sapagkat ipreserba ang lakas at enerhiya sa susunod na mga gabi at mga pagtitipon. Kaya pansamantala, habang tayo'y babad na babad sa ulan at lamig ng ulan, tayo ay kukuha muna ng konting lakas at pahinga. Kaya maaga ng lugar na ito sapagkat ito na ang kampuhan ng sambayanang Pilipino. At ang pinakamahalaga na announcement ay huwag mag-iwan ng anumang mga dumi. galat at basura. Yes. At ang pinakamahalagang basura na ililigpit natin ay nasa Malacanang. Yun na Yes, ang yun ang susunod. nasunod. Ang basura na si Marcos Jr. Yes! Junior! Brother Oliver, tawagin natin muli sa entablado ng mamamayan si Brother Ricky at maghanda na ang mga mang-aawit ng bayan. Yes, Brother Ricky! Kaya mga kapatid, maaga tayong magtapos ngayon, ngunit hindi nangahulugan na tapos na ang ating laban. Magpapatuloy ito, mga kapatid. Kaya sa mga sandaling ito, alam ko lahat tayo nagtiis sa ulan, pero huwag kayong mag-alala, sapagkat ang pagtitiis na ito ay hindi ito maging walang kabuluhan. Ito ay nakikita ng langit. Ito ay nakikita ng ating Diyos na makapangyarihan. Basahin ko lang ang isang talata dito sa Romans chapter 8 verse 18. Ganito sinasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulatiang mahayag sa atin. Kaya anuman ang mga pagtitiis natin ngayon at sakripisyo, mga kapatid, mayroon naghihintay na kalulatian, may naghihintay na malaking katagumpayan sa atin. So, hindi tinitingnan ng ating Ama ang ating bilang. Ang kanyang tinitingnan dito, ang ating katapatan, ang ating taos-pusong pagsakripisyo at pag-aalay para sa kalayaan ng ating ilang bayan. Kaya sa masadaling ito, tayo'y mananalangin na patuloy tayong gabayan, patuloy tayong bigyan ng proteksyon ng ating Amang makapangyarihan. Alam natin na kasama natin ang ating Amang makapangyarihan sa labang ito. Dakila at makapangyarihan naming Ama, na siyang may likha ng lahat ng bagay, ang aming Panginoong Jesucristo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Ama, sa patuloy po na kalakasan na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Pang-11 araw na po ito ng aming mapayapang pagtitipon. Hindi po namin ito magagawa, Ama, kung wala po ang inyong kalakasan na siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Kaya kami ay patuloy na dumadalangin na patuloy mo pong palakasin ang bawat isa. Patuloy mo pong bigyan ng proteksyon ang bawat isa sa amin. Amang makapangyarihan, kayo po ang aming sandigan. Kayo po ang aming kakampi sa laban na ito. At alam namin na kami ay mananagumpay, Ama, sapagkat ang laban na ito ay laban para sa Pilipino. Kaya Amang makapangyarihan, dalangin namin na gabi-gabi, patuloy mong proteksyonan ang bawat isa sa amin. Hindi lang sa lahat ng dumalo, maging sa kanilang mga mahal sa buhay na naiiwan sa kanilang mga pamamahay ngayon. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga kababayan naming Pilipino. Lalong-lalo na narito ngayon na nag-alay ng kanilang sarili, nagtiis, nagsakripisyo, hindi para sa kanilang personal na interest, kundi para sa interest ng aming inang bayan. Kaya Amang banal na makapangyarihan, sa aming pong pagsamantalang pagtatapos sa gabing ito, ang lahat ng papuri at pasasalamat
ay amin pong ibinabalik sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. There's a light at the end of the darkness. So look up when you are down and try to believe. Sometimes we have to beat us down to make us look upward. I was looking up from the bottom when it finally shined on me. I was looking up from the bottom when it finally shines on me. I was looking up from the bottom when it finally shines on me. Manatili po tayo. Bago tayo maghiwa-hiwalay sa gabing ito, aawitin natin ang ating Song of Commitment para sa inang bayang minamahal natin, kung kaya tayo'y nagsasakripisyo dito sa Liwasang Bonifacio at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kay sarap mabuhay Sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayang sinisingil, babangon na lamang din ang sila.
salamat. Mag-ingat. God bless everyone and protect us. We will come back more stronger and mas marami pa bukas dito sa Liwasang Bonifacio. Mga kapatid, iligpit natin ating mga upuan at saka yung mga basura na Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.